tingin ko may something talaga. May something talaga silang niluluto ngayon. Hindi lang to about fake news eh. Hindi lang din to about sa gusto nilang magkaroon ng entity, ganyan-ganyan. Ayun yung mga ano eh, mga sabi natin mga mababaw na reason. Kasi alam naman natin na ang freedom of speech, hindi mo na siya pwedeng baguhin eh. Hindi mo siya pwedeng isuppress eh. 'Di ba? Gawaan ng anumang klaseng batas. Kasi unang-una, malinaw na malinaw sa konstitusyon natin yung freedom at karapatan ng bawat isang tao. Lalo na kung ikaw nasa gobyerno, 'di ba? At sinasabi nga eh binibigyan ng reaksyon yung ginagawa mo as a gobyerno at hindi ka naman tinitirang personal ng isang tao, eh karapatan niya 'yun. Kasi unang-una As nasa a gobyerno public ka, servant. 'di ba? Public servant ka eh. Kumbaga Yes. dapat At saka open ang at tao welcome ang ka. naglagay sa'yo dyan. Correct. 'Di ba? Dapat open and welcome ka doon sa pamumuna sa'yo ng taong bayan kasi public servant ka nga. Ngayon, kung tingin mo satisfied ka sa ginawa mo, pero tingin ng tao sa'yo hindi sila satisfied, sino ba magsasabi kung satisfied o hindi doon sa mga ginawa mo, 'di ba? Una-una taong bayan ang magsasabi niya kung may nangyari ba sa panahon mo o wala. Bakit? Kasi sila nakaka-experience eh. Wala yang pinagkaiba sa, alam mo yun, tumaas yung economy natin. Oh, 'di ba? Tumaas ang economy natin. So what? Kung tumaas yung economy natin, ang tanong kasi diyan, naramdaman ba yan ng tao yung pagtaas ng ekonomiya, 'di ba? Yes. Kasi lagi nila sinasabi, tumataas yung ekonomiya, tumataas yung ekonomiya. Ang tanong, naramdaman ba yan ng pangkaraniwang tao? Kasi yung Tapos ang panahon, palaging sinasabi ng speaker, sir, our street are safer now. Bakit iba yung nararamdaman ng mga tao? yun nga eh, magkaiba eh, 'di ba? Magkaiba talaga. Kaya hindi mo talaga pwedeng palitan or pigilan yung expression or yung freedom ng isang tao doon sa nararamdaman niya. 'Di ba? Kailangan niya talagang i-voice out 'yun kasi nga hindi nga kayo nararamdaman. At tingin ng tao, palpak nga yung hindi, ako tingin ko hindi siya papasok sa fake news eh. 'Di ba? Kasi unang-una kailangan talaga ma-determine talaga natin kung ano talaga yung mga fake news eh. Kasi may mga balita kasi na maaari ngayong mali, tingin natin ngayon mali, pero later on mapapatunayan tama pala yung balita na yun. 'Di ba? So kaya mahirap din. Tsaka kung sino yung mga magde-determine kung sino yung mga fact checkers, 'di ba? Sino yung ba nagsasabi ng tama at mali? Minsan yung mga fact checkers na yan, sila pa yung mga nagsasabi ng kasinungalingan. 'Di ba? Biruin mo, Rappler kasama dun sa fact checker. Diba? Oo, sir. Diba? At ito pang nakakatawa, sir. Sila ang nagsasabi na fake news peddler ang mga vloggers, pero kanino nila binerify yung information tungkol doon sa nagpakalat daw ng pulburon issue. Di ba isang vlogger din na hindi naman gaanong kilala, na hindi naman sikat, na hindi ka kilala ng majority of the mga solid Duterte supporters. Sino ba si Pebbles Cunanan? Correct. Ang nakikita ko diyan, ma'am, parang ang gusto nila kasing palabasin na lahat katulad niyan, yung pulburong ganyan-ganyan. Gusto nilang i-destroy talaga yung DDS vloggers. Iyon talaga eh, sirain talaga lahat ng DDS vloggers kasi unang-una, napakalakas ng DDS vloggers, yung kay Ma'am Sas pa lang eh. Kita naman natin kung ano yung engagement ni Madam Sas, umaabot ng halos kalahating bilyon yung engagement niya or yung views niya dun sa mga kada vlogs niya, no? Kaya nahihirapan sila talaga eh na alam mo yon, yung mga narrative nila iba to. Even gamitin nila yung mainstream media. Eh ang tao kasi mulat na eh. 'Di ba? Yung asylum pangalang na balita ng GMA7. Yung mga ilang linggo lang nalaman natin na wala pa lang asylum, may kinonfirm pa ng China eh, 'di ba? Eh yun, may mga may mga source din. At ang ginagamit nilang mga source is na pagkakatiwala ang source. Eh ang tanong doon, nasaan na yung mga mainstream media na yan? Bakit hindi nyo rin sila tanungin? 'Di ba? Tingin ko ang gusto lang talaga nila diyan, durugin talaga yung DDS vlogger para walang taong maniwala sa kanila. The problem is, the more nila ginagawa yan,
mas lalong pinapatunayan nilang dapat pagkatiwalaan yung mga vloggers. Ayun yung napansin ko kanina.